Guro. Ako si Teacher Cesar Marces Torrentera. At ako naman si Clint Pamisaran Simbo. Ako po si Corita Ana B. Tunggaw. At ako naman si Michael Ace B. Mari ba kayong magsayo mga bata para sa inyong panalangin? Clint Simbo, mari mo bang unahan ang ating klase sa panalangin? In the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive who do sins against us. Do not bring us to a test, but deliver us from evil. Amen. Okay, salamat. So bago natin simulan ang ating aralin, ay maglalaro muna tayo ng larong cabbage roll. So ito ay isang repolyo, ay mga papel. Simulan na natin ang larong Stop ha. Leron, Leron, sinta. Stop! So, si Summers. Basta ha. ang panahon ng mga Amerikano. So, ayan pa, magpilit. Katulong picture yung ipilit Mars. I-arrange naman. Nakulang akong instruction. Say, okay, so, simulan. Upo na papay. Ano dapat ka lang? Sumula mo ulit, kanta. Katuko ng Papaya, nagdadala gusto. So, Glenn. Ilawag nyo. Panahon ng bagong lipunan. Sunod sa Amerikano. Okay, sunod. Dalalay Buslot. sisidlan ng bunga. So, panahon na kinakilala ang Kristyanismo. Panahon ng Kastila, sir! Tama. At sunod ang panghuli. Dadating sa dulo ng tali ang sanga. Tapos siya pa. Tapos, okay, Clint, ano ang inyong makuha? Ang Yung ay ikatlong Republika ng Pilipinas. Okay, mag-aaral. Batay sa inyong obserbasyon, ano kaya ang ating magiging leksyon ngayong araw na ito? Sir, O, Corita. about sa kaysaysayan, sir. Okay, may point ka. Ang ating pamagat ay tungkol sa kasaysayan at batayang kaalaman sa nobelang Pilipino. Ano nga ulit mag-aaral? Kasaysayan at batayang kaalaman sa nobelang Pilipino. Okay, so ang kasaysayan at batayang kaalaman sa nobelang Pilipino, ang nobela ay makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. So, merong katangian ang mga nobela. Ang una ay malinaw at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Ang pangalawa ay pumunta ng lahat ng larangan ng buhay. Ang pangatlo ay dapat maging malikhain at maguni-guni ang paglalahad. At ang apat ay ang pumupukaw ng damdamin ng mababasa sa kaya ito'y naging kawili-wili. At ang ikalima ay binubuo ng 2,000 to 40,000 na salita.
At saka ang pang-anim ay kailangang isaalang-alang ang ukol sa kaasalan. At ang kapito, ang maraming ligaw na tagpo at kaganapan. At ang pangwalo, ang balangkas at tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari. So mag-aaral, meron tayo ditong layunin ng mga nobela. Okay, mag-aaral, meron tayong layunin ng nobela. Ang una ay gumising sa diwa at damdamin. Ang pangalawa naman ay nananawagan sa talino ng guni-guni. Ang pangatlo ay mapukaw ang damdamin ng mambabasa. At ang pang-apat naman ay magbigay ng aral tungo sa pag-unlad ng buhay at lipunan. At ang panglima ay nagsisilbing daan tungo sa pagbabago ng sarili at lipunan. At ang pang-anim ay pagbibigay ng inspirasyon sa mambabasa. At ang panghuli ay nagpupukas nito ang kaalaman ng tao sa pagsulat ng nobela. So mag-aaral, meron din tayong mga bahagi ng nobela. So ang una ay ang tagpuan. Ang pangalawa naman ay ang mga tauhan. At ang pangatlo ay ang mga banghay. Pang-apat, ang pananaw. Ang panglima ay tema. At ang pang-anim naman ay damdamin. At ang pangpito ay pamamaraan. At ang pangwalo naman ay pananalita. At ang huli ay simbolismo. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa kasaysayan ng nobela ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng nobela ng Pilipinas ay nagsimula pa sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng Kastila ay mayroon silang tagasuri na tinatawag na Commission Permanente de Censura. Siguro nito na hindi magsusulat ng labag o ng kahit anumang masama ukol sa panahon ng Kastila. Ibang alam naman natin na napakastrikto ng panahon ng Kastila. So halimbawa ng mga nobela sa panahon ito ay ang Noli Me Tangere, Urbana at Felisa at El Filibusterismo. Ang susunod naman ay ang panahon ng Amerikano. Sa panahon ng Amerikano ay inilathala nila ang nobela sa mga pahayagan ng payugto-yugto. Halimbawa nito ay ang Salawahang Pag-ibig, Unang Bulaklak, Nena at Neneng. Ang susunod na panahon ay ang panahon ng Hapon. Sa panahon ng Hapon, hindi masyadong maunlad ang nobela sa kadahilan ng kulang ng mga materyales tulad ng papel. Ang halimbawa ng mga nobela sa panahon ito ay ang Tatlong Maria at Lumubog ang Bituin. Sa panahon naman ng Republika, mula 1946 hanggang 1972, ang mga nobela ay tumatalakay sa mga paksain tungkol sa nasyonalismo, isyong panlipunan at naglalayong mangaliw ng mga babasa. Halimbawa sa mga nobela nito ay ang sa mga tungkol ng liwanag at dekada 70. Ang huling panahon ng nobela ay ang bagong lipunan. Ito ay nagsimula noong 1972 hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito ay tumatalakay, ang mga nobela sa panahon ito ay tumatalakay sa mga paksain tungkol sa reforma, pag-ibig, ugaling Pilipino, pamilya, pang-araw-araw na pamumuhay. Ang halimbawa ng nobela sa panahon ito ay ang Ginto, Ang Kayumanging Lupa, Maling Pook, Maling Panahon, Dito at Ngayon. Ngayon naman, kahit magkakaiba-iba ang nangyari sa mga nobela sa bawat panahon, ay sila ay mayroong pagkakatulad. At ito ay ang mga paksain ng bawat nobela sa bawat panahon ay tungkol sa relihiyon, kabutihan na asal, nasyonalismo at pagbabago. Dahil alam naman natin na halos lahat ng nobela ay pumupukaw sa ating damdamin na halos lahat ng manunulat ng nobela ay pinababatid ang kanilang diwa kung paano tayo ipakita ang ating pagka-Pilipino. Ngayon naman, para masukat ang inyong natutunan tungkol sa paksa natin ngayon, ay may nila akong maikling pagsusulit. Kumuha kayo ng isang buong papel. At ito ang panuto. Panuto, tukuyin ang mga panahong tinutukoy sa mga bilang na ito. Una,
Panahon na hindi maunlad ang nobela. Pangalawa, ang paksahing ito ay tungkol sa reforma, pag-ibig, ugaling Pilipino at pamilya. Pangatlo, ang panahong ito ay merong komisyon permanente. Pangapat, nasusulat ang Noli Me Tangere. At ang huli, sa panahong ito ay nadhala ang nobela sa pahayagan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sumagot sa inyong buong activity. Sa inyong 5 minuto, kaya naman pakipasa ang inyong mga papel sa harapan. Magaling at meron kayong natutunan sa ating paksa ngayon. Sa inyong takdang aralin ay magsaliksik kayo ng iba pang nobela at tutuloy kung saan panahon nito parte na kasaysayan ng nobelang Pilipino na tinutukoy. At yun lamang ang ating paksa sa araw na ito. Paalam mga bata! Sana ay may natutunan kayo sa ating paksa ngayon tungkol sa kasaysayan ng nobelang Pilipino.